napakainit na usapin ito mga kababayan. Nakala ko tapos na to. Nag-aksaya na naman pala ng pera ng mamamayang Pilipino etong si Senator Amy. At take note, kasama pa dito kasama pa dyan si Senator Bato de la Rosa. Sabi daw dito mga kababayan, na ito basahin natin Amy Marcos sinabihan na nagtatago sa dilim ang mga duwag, ang mga hindi dumalo at ipapasabi na sila. Yan po yung sabi dito. Managot ang dapat daw managot. Ibig sabihin, managot daw yung dapat managot sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Pero mamaya, kung sila lang ay nakikinig kay Harry Roque, mamaya mapapakinggan nyo yung sinasabi ni Roque na mismong si Roque ang sumopla sa ka-fake newsan noong mga DDS vlogger at mga DDS supporter ni Digong. Ano po, so ngayon, ito i-play muna natin. Liwanag ay nagtatago sa dilim. Paano natin mapapanagot ang mga walang dumalo sa ating pagdinig? Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Ano kayang pakiramdam nun? Ano kayang pakiramdam nun mga kababayan na nagpatawag ka ng hearing pero walang dumalo? Kasi nga naman, kung pupunta ba dyan yung mga cabinet member, mga kababayan, cabinet secretary, aksaya lamang po sa oras nila yan. Bakit? Ano pa ba naman ang purpose ng hearing na yan? Saan ba naman papunta yan? Wala na nga. Naaresto na si dating Pangulong Duterte, nadala na sa The Hague, Netherlands, at pagdating ng September, pagbabayaran na po niya yung kanyang mga kasalanan. Ibig sabihin, lilitisin na po siya doon. At kapag habang umuusad ang paglilitis mga kababayan, alam naman po natin, medyo matagal yung proseso. Pagka umusad na yung paglilitis at nagilty pa siya, habang buhay na po niyang pagbabayaran yung kanyang mga kasalanan. Biruin nyo, 30 years siyang makukulong doon po sa The Hague, Netherlands. Ibig sabihin, 30 years pa siyang makakabalik ng Pilipinas kung sakaling mapatunayan na siya po talaga ay nagkasala. Mismong mga abogado na nga mga kababayan, na mga expert ang nagsasabi na mabigat ang kakaharaping kaso ni dating Pangulong Duterte doon po sa The Hague, Netherlands. So ngayon, ang tanong, ano pa ang purpose ng hearing mo, Senator Amy? Ano ba yan? Para ba talaga kay Duterte yan o para ba talaga sa sarili ninyo para expose sa mga kababayang Pilipino po natin para kahit papaano mapa-oo mo at makuha mo yung suporta ng mga DD-shit? Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo wala na yan. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito na sabi ni Bato de la Rosa nung sinabi ni Senator Amy Marcos na inihanda na niya yung mga sabpina. Na inihanda na po niya. Ano yung sabi ni Bato de la Rosa? Yun! So ngayon, titingnan natin sa sunod na kabanata kapag lumabas na yung arrest warrant ni Bato de la Rosa kung ano ba talaga ang gagawin po niya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, medyo nalilimutan na kahit papaano ng mga kababayang Pilipino po natin yung paparating na warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Pero dahil nga mga kababayan, gumagawa na naman sila ng ganitong klase ng problema, dapat nga sa lalo't madaling panahon lumabas na yung arrest warrant ni Bato de la Rosa para sumunod na po siya kay Duterte doon po sa The Hague, Netherlands. Kasi biruin nyo eto ba yung nagsasabi mga kababayan na dapat daw tinupad ni PBBM yung pangako sa kanila na hindi sila ipapaaresto sa ICC. Pero kapag may mga paninirang hearing laban po sa presidente, laban po sa gobyerno ni PBBM, laging present si Senator Bato. Sa tingin nyo, yung mga ganyang klase ba ng tao, dapat bang ipagtanggol ng presidente yan? Kapag may paninira laban sa gobyerno, laging present, tapos gusto protektahan, itago ni PBBM? Di ba mga kababayan, sa kayo nagkatala ng ganyan? Ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi. Wala, isinusuka ka na Senator Amy Marcos, pasintabi. Di umano ng mga kababayang Pilipino natin. Kapag hindi ka nanalo ngayong Mayo 12, isa lang ibig sabihin noon,
hindi ka na gusto na maging senadora ng mga kababayang Pilipino natin at lahat ng ginagawa mong yan hindi nakatulong sa'yo. Hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag. Walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila Ito pa yung kanyang patutsyada mga kababayan. Pakinggan natin mabuti. Ma'am, yung subpoena for cabinet... Uy, okay lang. Yes, marami pong subpoena. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kahit akong isa sa member ng cabinet member ni PBBM, di talaga ako pupunta dyan. Bakit? Ano pa ang purpose niyan? Yan ba ay makakatulong sa taong bayan? Yan ba ay para sa kapakinabangan ng mamamayang Pilipino? Kasi kung tutusin mga kababayan, tapos na po yan eh. Si Bongo na nga ang nagsabi. Ano ba sabi ni Bongo? Kahit pa magpahiring siya dyan ng paulit-ulit, kahit pa maghiring na maghiring, wala nang mangyayari. Bakit? Dahil naaresto na si dating Pangulong Duterte at nadala na po sa The Hague, Netherlands. At pahirapan na kung maibabalik pa dito sa ating bansa, wala nang kasiguraduhan. Kasi nga mga kababayan, kita nyo ba yung sinasabi ng tagapagsalita ng International Criminal Court? Ano po yung sabi? Wala silang pakialam kung paano naaresto itong si Duterte. Ang mahalaga, nasa kamay na po nila. So ibig sabihin nun mga kababayan, etong ginagawa ni Senator Amy Marcos na pag-iimbestiga sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, wala na pong saysayan. Wala na pong ano yan, pag-aaksaya lang yan ng pera ng taong bayan. Wala nang basis yan. Siguro para lang yan, biruin nyo pera ng taong bayan ang ginagamit dyan. Pero ang kapakinabangan niyan, para kay Senator Amy. Bakit? Kasi mga kababayan, expose po nila yan. Gawa nga na makikita sila sa mga telebisyon, makikita sila sa iba't ibang pahayagan. Ano po, lalo na, at yung ginagawa po nilang hearing, on live. Kaya nga kung titingnan nyo, biglang sumulpot itong si Senator Bato de la Rosa. Diyan po sa hearing na yan, na nung una ay absent naman. Tapos ngayon, kita nyo, siguro may mga susunod pang gagawin na hearing yan. Talagang pera nga ng taong bayan, yung inaaksaya po nila dyan. Kaya nga nasa sa inyo na lang mga kababayan, kung maniniwala pa ba kayo sa mga hearing nito. Tama lang yung ginawa ng cabinet member ni PBBM na wag na pong umattend. Bakit? Kasi wala na naman po talagang saysay. Wala na namang maitutulong yan sa taong bayan. Wala na pong pupuntahan yung hearing po na yan. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang subpoena. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga subpoena. Paulit-ulit na lang eh. Jean Fajardo, General Nick De Loso Torre, ang ating mga secretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong subpoena. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Chis Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli, sana naman pirmahan at lumabas na itong subpoena. Ang sagot dyan ni Senate President, kailangan pag-aralan muna ng mabuti, hindi pwede magpadalos-dalos daw sa pagperma ng mga subpoena para po dun sa mga cabinet member ni PBBM. So ngayon, kung titingnan nyo naman, pinapatawag uli si General Torre, yung spokesperson ng PMP na si Jean Fajardo, mga kababayan, kung tutuusin, nasagot na po nila Nasagot na po nila yung mga katanungan ni Senator Amy Marcos. Ano yung paulit-ulit lang? Sawa ng taong bayan sa drama nyo. Dapat ang ginagawa ninyo, Senator Amy, ang pag-usapan ninyo yung mga Chinese spy, yung China, yung patungkol sa China, at yung mga vlogger na binabayaran di umano ng China para sirain ang ating gobyerno. Dapat yun po yung iniimbestigahan po ninyo. Kasi ang nakasalalay po talaga doon, soberanya ng bansa at teritoryo ng bansa. Para naman masabi ng mamamayang Pilipino na talagang
worth it yung paggamit ng pera po nila. Yeah, tama yung paggamit ng pera ng mamamayang Pilipino. Dapat ganung hearing kasi ang sinasagawa mo, Senator Amy Marcos. Kasi kahit papaano makakatulong pa yan sa interes ng Pilipinas at sa interes ng mamamayang Pilipino. So ngayon mga kababayan, pakinggan po nating mabuti naman. Etong nakita po nating balita galing po dito dito kay Calyodi. Kasi sinoplak niya po etong si Senator Amy mga kababayan. Kasi nga naman, kumbaga, paulit-ulit na lang, nakakasawa na. Kaya nga isinusuka na po siya ng mga taga-suporta na magkabilang panig. Didishit at saka yung ibang mga Marcos loyalists. Hindi na po kasi nagugustuhan yung ginagawa ni Senator Amy. Anyway, shoutout po kay Ate Becky Carriero ha. One Squad Forever, thank you po sa pakape. Shoutout din kay Ma'am Mary Jane De Vera. Ayan, mega love shoutout po ng napakasarap. Thank you po sa pakape ha. So ito, basahin po natin yung sinabi ni Calyodi de Guzman. Eto daw, sabi dito, ayan na yung source natin. Wait lang, yan. Eto po ha, Calyodi de Guzman. Baka sabihin ng iba fake news. Yan. Sabi po dito, mag-move on ka na, Amy. Wala na akong nakikitang halaga sa ikalawang pagpatawag ng Senate Committee on Foreign Affairs na pinamumunuan ni Amy Marcos. Noong Huwebes, pinakita na ang unang hearing na hindi niya hangad ang hustisya, ang integridad ng ating soberanya o ang gasgas na in aid of legislation. Ginamit niya lang itong platform in aid of election o para ligawan at makuha ang tamis-asim na endorsement ng nakapiit na Duterte. Kahit ilang ulit pa niyang ideklara na siya ay independyente, walang naniniwala sa kanya. Ang tanging kanyang pinagsisilbihan ay ang sarili niyang ambisyon. Sa tagal niyang namamangka sa dalawang ilog ay tila sinusuka na siya ng magkaparehong kampo ng Marcos at Duterte. Deserve niya yan pagkat yan ang napapala ng mga oportunistang trapo kagaya niya. Yan po yung sabi ni Calyodi de Guzman. Kasi kung tutusin mga kababayan, para lamang po talaga sa sarili niya yung pinagagagawa po niya. Ang masaklap nga lang dito, pera ninyo, pera ng mga taxpayers, pera ng taong bayan yung ginagamit niya para po sa pang sarili niyang interes. Hindi pa ba siya nakontento? Di umano mga kababayan na siya na nga yung isa sa pinakamalaki na may binabayaran na advertisement sa kanyang sarili, yung kanyang mga political ads. Diba siya na nga yung isa sa may pinakamalaki bukod kay Camille Villar na nagbabayad para i-promote etong kanyang kandidatura. Tapos ngayon gagamitin niya pa yung Senado para din po sa pangsarili po niyang interes. Kita nyo ha yung pagkakasabi dito, sa tagal na ni Amy na namamangka sa dalawang ilog, ay tila sinusuka na siya ng magkaparehong kampo ng Marcos at Duterte. Ang nakakapagtaka nga dito mga kababayan, bakit ipinagsisiksikan niya pa rin yung sarili po niya sa mga Duterte, ayaw na nga sa kanya ng mga taga-suporta ni Digong. Maliwanag pa nga sa sikat ng araw na hindi na po talaga siya ibuboto o hindi na siya susuportahan ng mga didishit. Biruin nyo mga kababayan si PBBM kahit pasimpleng pinapasaringan at sinisiraan ni Senator Amy Marcos, kahit papaano sinusuportahan pa rin yung kanyang kandidatura. Siya nga lang kasi may ayaw. Kasi kung tutusin, siya naman po talaga ang kusang bumitiw sa alyansa mga kababayan na sumusuporta po sa kanya at talagang tinutulungan yung kanyang kandidatura para po sa mga Duterte, kaya siya bumitaw. So ngayon, yun namang dahilan ng pagbitaw po niya, hindi naman po siya gusto na suportahan mga kababayan at palaisipan pa rin kung susuportahan ba siya or hindi. Kaya nga kung tutusin, tama din itong sinasabi dito ni Calyodi de Guzman na talagang na trapo, di umano, ito pong si Senator Amy. At malabo nang manalo ito mga kababayan kung tutusin. Kasi nga, kahit ako personal, sinusuportahan ko ang presidente, pero si Senator Amy, malabo ko pong iboto yan sa darating na Mayo 12. Kasi kung tutuusin mga kababayan, medyo masakit kasi yung ginawa ni Sara Duterte, especially yung ginawa niyang pambabastos kay Apo Lakay. Pero hindi man lang nagsalita etong si Senator Amy. And then, yung mga pagbabanta sa buhay ng presidente, binaliwala lang yon ni Senator Amy. Kaya nga kung tutuusin mga kababayan,
piliin natin yung talagang may malasakit kay PBBM at sa gobyerno ni PBBM, hindi yung kayang ipagkanulo etong si PBBM at saka ang kanyang gobyerno.